Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at regular na tumatanggap ng SSS pension, mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong marinig ngayong araw na ito. Maraming kumakalat na chismis, maraming fake news sa Facebook, maraming nag-share ng mali-maling impormasyon tungkol sa SSS pension increase. Pero ako ay nandito upang bigyan kayo ng totoong detalye ng confirmed na impormasyon na galing mismo sa SSS. Narinig niyo na ba ang usap-usapan tungkol sa buwanang dagdag sa pensyon simula February 2026? Totoo ba ito o isa na namang pag-asa na hindi matutupad? Maraming pensioner ang excited, maraming umaasa, pero marami rin ang nalilito kung sino ba talaga ang makakatanggap ng dagdag na ito. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ng detalyado parang magkaibigan lang tayo na nag-uusap dito sa mesa kung sino nga ba ang qualified. Magkano talaga ang matatanggap ninyo, kailan ang eksaktong petsa ng payout, at ano ang mga dapat ninyong gawin ngayon para siguradong hindi kayo mawawalan ng karapatang matanggap ng karagdagang benepisyo na ito. Hindi ito basta-basta announcement lang, kababayan, dahil sa maraming seniors, ang PH 3000 kada buwan ay malaking bagay na pwedeng pambili ng gamot, pambayad ng kuryente o pangdagdag sa pagkain ng buong pamilya. Ang totoo, maraming pensioner ang nahihirapan ngayon dahil ang dating pensyon na natatanggap nila ay hindi na sapat sa tumaas na presyo ng bilihin. Alam naman natin lahat na ang bigas noon na 50 lang ngayon ay umabot na ng halos doble o triple pa. Ang sardinas, ang asukal, ang mantika, lahat tumaas na. Kaya naman ang B3,000 monthly increase na ito ay parang sagot sa panalangin ng maraming matatanda na umaasa lamang sa kanilang SSS pension. Pero bago tayo magpatuloy, kailangan nating linawin muna kung sino nga ba talaga ang kasama sa listahan ng makakatanggap dahil hindi lahat ng SSS pensioner ay otomatikong makakakuha ng dagdag na ito. Mayroon pong mga kondisyon, mayroon pong mga qualifications na kailangan ninyong tuparin at yan ang ating pag-uusapan ng mabuti upang hindi kayo mag-expect ng wala at hindi rin naman kayo magkulang ng dapat ninyong tanggapin. Kaya makinig kayo ng mabuti, mga kaibigan, dahil bawat detalye na sasabihin ko ay makakatulong sa inyo na masiguro na kayo ay kabilang sa mga makakatanggap ng karagdagang benepisyo. Una sa lahat, pag-usapan natin ang pinagmulan ng pa 3,000 increase na ito. Ang SSS pension adjustment na ito ay hindi basta-basta bigla ang desisyon. Ito ay resulta ng mahabang pag-aaral ng SSS actuarial team at ng mga mambabatas na nakikita ang pangangailangan ng ating mga retires na makaraos sa pagtaas ng cost of living. Noong nakaraang taon, maraming seniors group, pensioners association at mga advocates ang nagrally at nagpetisyon para sa pension increase dahil ang huling malaking adjustment ay ilang taon na rin ang nakalipas. Naalala pa ba ninyo noong 2017 ang across-the-board increase? Mula noon, wala na masyadong malaking pagbabago. Kaya ngayong 2026, mukhang nakinig na nga ang gobyerno sa ating mga hinaing. Ang fee 3,000 monthly increase ay hindi pare-pareho sa lahat at dito nagsisimula ang pagkalito ng marami. Hindi ito across the board tulad ng dati, kundi ito ay targeted increase. Ibig sabihin meron pong mga specific group ng pensioners na makakakuha ng full pitch 3,000 habang meron namang makakakuha ng mas mababa depende sa kanilang current pension amount at classification. Sino nga ba ang qualified na makatanggap ng buong P-Titer 3,000 increase? Una, ang mga regular SSS pensioners na ang current monthly pension ay below po 12,000. Ibig sabihin kung ang inyong natatanggap na pension sa ngayon ay 10, 11, o kahit 900, kayo ay kasama sa mga makakatanggap ng full pound na 3,000 dagdag simula February 2026. Halimbawa, si Mang Pedring na tumatanggap ng 10,000 monthly pension pagdating ng February, ang kanyang pension ay magiging per 13,000 na. Ganon din si Aling Rosa na ang pension ay per 11,000, magiging per 14,000 na rin ang kanyang makukuha. Ngayon, ang second group ay yung mga pensioners na ang current pension ay nasa pagitan ng per 12,000 to per 15,000.
Para sa grupong ito, ang increase ay hindi buong 3,000 kundi graduated increase na umaabot mula 1,500 hanggang 1,500 depende sa eksaktong halaga ng inyong current pension. Ang layunin kasi ng SSS ay pantayin ang pension levels at tulungan muna ang mga may mas mababang pensyon. Mayroon ding third category na kailangang pag-usapan at ito ay ang mga pensioners na tumatanggap na ng mataas na pensyon, mga 15,000 pataas. Sa grupo na ito, ang increase ay minimal lang, mga 500 to P1,000 lang, o sa iba, wala nang increase pa. Alam kong maraming magtatanong bakit ganon, bakit hindi pantay-pantay? Ang dahilan, mga kaibigan, ay simple lang. Ang SS Fund ay limitado at ang priority nila ay tulungan muna ang mga pensioners na mas mababa ang kita, ang mga talagang nahihirapan sa araw-araw. Ito ay Social Security, hindi private pension, kaya ang allocation ay base sa pangangailangan at equity. Kaya kung kayo ay tumatanggap na ng mataas na pensyon, pasensya na po. Pero ang dagdag sa inyo ay mas kaunti upang mas maraming low pension retires ang matulungan ng mas malaki. Fair naman po ito dahil ang mga may kaunting pension lamang sila ang masangailangan ng mas malaking suporta. Ngayon pag-usapan naman natin ang eksaktong petsa ng payout. Ang SSS ay nag-announce na ang P3,000 increase ay magsisimula sa February 2026 pension release. Ibig sabihin, ang inyong pensyon na dadalhin or ikre-credit sa inyong account ng February ay kasama na ang adjustment na ito. Kung regular kayo na tumatanggap ng pensyon tuwing 10th of the month, ang February 10, 2026 release ninyo ay may dagdag na. Kung ang schedule ninyo ay 15th or 20th, doon na rin kasama ang increase. Pero tandaan, ang increase na ito ay prospective, meaning from February onwards. Walang backdating, walang retroactive payment mula January or mula last year. Ang ibig sabihin, kung mag-expect kayo ng lumps ng past months, wala po iyan. Ang increase ay simula lang ng February, moving forward every month na. Kaya huwag mag-expect ng malaking one-time payment. Ang P3,000 ay monthly recurring increase lang sa inyong regular pension. Mahalaga ring malaman ninyo ang mode of payment ninyo dahil may epekto ito sa inyong pagtanggap ng increase. Kung kayo ay tumatanggap ng pension through ATM card, yung PesoNet or BankNet card na binigay ng SSS, automatic na makikita ninyo ang dagdag sa inyong balance pag nag-withdraw kayo. Walang additional action na kailangan gawin basta active ang inyong account at updated ang inyong records sa SSS. Pero kung kayo naman ay tumatanggap pa rin ng pension through checks na kinukuha sa SS branch or sa designated payment centers, malamang mas mabagal ang proseso ninyo kumpara sa ATM holders. Ang advice ko po sa inyo na gumagamit pa ng checks kung pwede na magpalit kayo sa ATM method. Gawin ninyo na habang maaga pa para mas mabilis at mas convenient ang pagtanggap ninyo ng benepisyo. Pumunta lang kayo sa nearest SSS branch, magdala ng valid ID, SSS number, at sabihan ng representative na gusto ninyong magpalit ng payment mode from check to ATM. Simple lang ang proseso at sa haba ng panahon, mas swabe ang buhay ninyo. Mayroon ding mga pensioners na hindi pa nakakapag-update ng kanilang contact details or address sa SS at ito ay maaaring maging problema. Kasi kapag may sistema ang SSS na mag-verify ng records bago i-credit ang increase tapos outdated ang inyong information, baka ma-hold ang inyong pension o kailangan pa ninyong pumunta sa office para mag-update. Kaya ang rekomendasyon ko mga kababayan, habang maaga pa, pumunta na kayo sa SS branch o mag-register sa MySS online portal para ma-update ninyo ang inyong address, phone number, email, at iba pang personal information. Ay ang MySS portal ay napakadali lang gamitin kahit mga seniors na hindi masyadong techie ay kayang-kaya. Kung hindi kayo marunong, magtanong kayo sa apo or sa kamag-anak na marunong ng computer or smartphone. Dahil once na nakaregister kayo online, pwede na ninyong i-monitor ang inyong pension status, i-download ang inyong certificate of pension, at makita ang inyong monthly pension history nang hindi na kailangan pumunta sa SSS branch.
Pag-usapan din natin ang posibleng tax implications ng increase na ito. Ang tanong ng marami, tatax ba ang additional pitched 3,000? Ang sagot ay depende. Sa kasalukuyan, ang SSS pension ay generally exempt from withholding tax kung below ng certain threshold. Pero kung ang total annual income ninyo, including pension, ay lalampas sa threshold for income tax, malamang may kaltas na. Pero sa karamihan ng regular SSS pensioners, lalo na yung mga walang ibang income source, ang pension increase na ito ay most likely hindi tatatax. Kasi ang total pension ninyo ay hindi naman aabot sa taxable income level. Halimbawa, kung ang total pension ninyo ay 13,000 monthly times 12 months ay 156,000 annually at ito lang ang income ninyo, most likely hindi kayo tatatax. Pero kung may iba kayong income tulad ng rental, business o part-time work, baka lumampas kayo. Kaya maganda ring kumonsulta sa BIR or sa accountant kung sakali. Pero generally mga kababayan, huwag kayong mag-alala masyado sa tax dahil karamihan sa atin ay exempted naman. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga possible clause or deductions. May mga pensioners na nag-aalala baka daw may kapalit ang 3,000 increase, baka may ibang benepisyo na mawawala. Ayon sa official statement ng SSS, ang increase na ito ay dagdag talaga. Walang ibang benepisyong tatanggalin. Ang Medicare contribution, pag-ibig, PhilHealth, lahat ng iyan ay hiwalay pa rin. Pero meron ngang deduction na patuloy na nangyayari. At ito ay ang Medicare premium ninyo kung kayo ay hindi pa 60 years old noong nag-retire o kung may iba pang klasifikasyon. Karamihan sa mga pensioners na 60 and above, wala ng monthly Medicare deduction. Pero kung meron pa rin, ito ay less than phase 200 lang naman, hindi kalakihan. Ang importante, walang bagong deduction na idadagdag dahil sa increase. Ang P3,000 ay talagang additional cash sa inyong bulsa. May mga pensioners din na may outstanding loan sa SSS, lalo na yung salary loan or calamity loan na kinuha bago mag-retire. Kung mayroon kayong ganito, ang monthly amortization ninyo ay patuloy nakakaltas sa inyong pension at ito ay hindi maaapektuhan ng increase. Ibig sabihin, kung dati ay P10,000 ang pensyon ninyo at may kaltas na PH1,000 for loan, ang natitira ay PH na lib. Ngayong may 3,000 increase, ang pensyon ninyo ay 13,000 less, 1,000 loan kaltas. So ang matitira ay 12,000. Nakita ninyo kahit may loan kaltas, tumaas pa rin ang net amount na matatanggap ninyo. Pero kung gusto ninyong mas lalo pang lumaki ang inyong take-home pension, try ninyong bayaran ng mas mabilis ang inyong loan o kung kaya magbayad ng lumps para matapos agad ang kaltas. Pwede naman kayong pumunta sa SS, magtanong kung magkano ang outstanding balance at kung pwedeng magbayad ng buo para matapos na ang monthly deduction. Ang isa pang mahalagang punto na kailangan ninyong malaman ay ang tungkol sa mga widows, orphans at dependents na tumatanggap ng survivor's pension. Kasama ba kayo sa 3,000 increase? Ang sagot ay oo, pero conditional din. Kung ang deceased pensioner, yung asawa or magulang ninyo, ay qualified sana sa 3,000 increase kung buhay pa siya, ang survivor's pension ninyo ay proportionally adjusted din. Halimbawa, kung ang widow's pension ninyo ay 50% ng original pension ng asawa ninyo at siya sana ay qualified sa 3,000 increase, ang inyong pension ay tataas din ng proportionate amount. Hindi man exactly 3,000 pero may dagdag pa rin kayo. Ito ay fair kasi ang survivor's pension ay kaakibat ng original pensioner's benefits. Kaya kung kayo ay widow o orphan na tumatanggap ng SSS pension, mag-expect din ng increase kahit hindi ganoon kalaki. Pero may dagdag pa rin na tutulong sa inyong pang-araw-araw na gastusin. Pag-usapan din natin ang mga seniors na may mo combination ng SS at GSIS pension. May mga dating empleyado ng gobyerno na nag-transfer sa private sector or vice versa, kaya may dalawang pension sources. Ang SSS increase na ito ay para lang sa inyong SSS pension. Hindi apektado ang inyong GSIS. Kaya kung may dalawa kayong pension, ang SSS part lang ang tataas ng 3,000
or ng applicable amount. Ang GSIS ay separate pa rin. Actually, advantage ito kasi parang dalawang beses kayong nanalo, may SSS increase kayo plus stable pa rin ang GSIS ninyo. Pero tandaan, ang GSIS ay may sariling pension adjustment scheme. Kaya bantayan din ninyo ang announcements from GSIS kung sakaling mayroon din silang increase para double blessing naman kayo. Mayroon ding pensioners na nagre-retire lang recently, mga January or December 2025, at nagtanong kung kasama ba sila sa increase. Ang sagot ay oo. Basta ang inyong pension ay nagsimula na bago mag-February 2026, kayo ay qualified. Walang minimum number of months na kailangan ninyong maging pensioner bago kayo maging eligible. Kung pensioner na kayo as of February 2026, kahit bagong retire lang kayo last month, kayo ay kasama na. Kaya kung may kakilala kayong balak mag-retire ngayong early 2026, sabihan ninyo na perfect timing ito kasi sakto sa increase. Pero sa mga plano pa ang mag-retire ng late 2026 or 2027, check ninyo muna kung mas maigi ba na mag-retire ng mas maaga para makuha ninyo ang increase o maghintay pa para tumaas pa ang contribution at future pension ninyo. Kasi remember, ang SS pension ay computed based sa average monthly salary credit at length of contributions. Kaya kung may konting dagdag pa kayong contributions, baka mas mataas ang base pension ninyo in the long run. Ang tips para sa mga papunta pa lang sa SSS office para mag-claim or mag-verify ng pension status. Una, magdala ng maraming valid IDs. At least 2 government-issued IDs like Senior Citizen ID, Postal ID, Driver's License o Voter's ID. Pangalawa, magdala ng kopya ng inyong latest SSS Contribution Records o SSS number para mabilis ang verification. Pangatlo, pumunta ng maaga, mga 7 to 8 a.m. para hindi kayo masyadong mapagod sa pila. Ang SSS branches ay madalas na puno, lalo na tuwing mid-month at NDM. Kaya kung kaya ninyo pumunta ng first week ng buwan, mas kaunti ang tao. Pang-apat, mag-ingat sa mga fixer sa labas ng SSS na nag-aalok ng mabilis na proseso kapalit ng bayad. Huwag kayong magpapagamit. Lahat ng SS transactions ay libre. Walang dapat bayaran na facilitator. Kung may problema kayo o hindi ninyo nauunawaan ang proseso, lumapit sa official SSS personnel sa loob, sila ang tutulong sa inyo ng libre. At lastly, kung may social pension or other benefits kayo na hiwalay sa regular SSS pension like yung benefit from DSWD, siguraduhin hindi kayo magka-conflict ng eligibility requirements kasi baka may programs na bawal ang dual claiming. Para sa mga may health issues or bedridden na seniors na hindi makapunta sa SSS, pwede naman kayong magpadala ng representative with special power of attorney. Ang SPA ay dapat notized at ang representative ninyo ay dapat magdala ng kanyang valid ID plus photocopy ng inyong ID. Pwede rin kayong mag-request ng home service mula sa SSS kung qualified kayo based sa inyong health condition, pero kailangan ng medical certificate at approval. Ang mga ganitong arrangements ay mabigat ang proseso pero doable, kaya huwag kayong mag-alala kung talagang hindi kayo makagalaw. May paraan pa rin para maklaim ninyo ang inyong karapatan. Ang importante, may tao kayong pinagkakatiwalaan na maayos na makakaasikaso ng inyong papeles, preferably immediate family member o kapamilya na kilala ninyo ng matagal. Sa mga nag-migrate na o nag-abroad na seniors pero tumatanggap pa rin ng SSS pension sa Pilipinas, ang 3,000 increase ay applicable din sa inyo. Pero ang remittance o transfer ng funds ay depende sa bank arrangement ninyo. Kung local Philippine bank ang inyong ATM, kailangan ninyong mag-arrange ng fund transfer or mag-authorize ng family member na mag-withdraw para sa inyo. Kung naman international remittance ang gamit ninyo, may additional fee iyan. Kaya mas maganda kung magpa-transfer na lang kayo ng buwan-buwan through formal bank channels para mas mura. Ang SSS naman ay nag-aalok ng partnerships with some international banks kaya check ninyo kung qualified kayo. Pero reminder lang, pag abroad kayo, kailangan updated pa rin ang inyong records sa SSS at baka kailangan ninyo ng annual certification of life or existence
para siguradong hindi masuspend ang pension ninyo dahil sa hindi pag-update. Ang huli, pero hindi pinakamaliit na tips mga kababayan, ay ang tungkol sa paghahanda para sa kinabukasan. Ang PASH 3,000 increase ay malaking tulong pero huwag nating sayangin. Gawing budgeting strategy kung kayo ay may gamot na regular, i-allocate ang portion ng increase para doon para hindi na kayo mahirapan. Kung may utang kayo sa kapitbahay or sa family member, unti-unti ninyong bayaran gamit ang dagdag para gumaan ang loob ninyo. Kung wala namang emergency, pwede rin ninyong isave ang portion kahit 5 lang monthly sa piggy bank o sa cooperative para may emergency fund kayo in the future. Alam naman natin na habang tumatanda tayo, mas dumadami ang unexpected expenses lalo na sa health. Kaya habang may dagdag tayo ngayon, mag-isip tayo ng paraan kung paano ito makakatulong hindi lang sa araw-araw, kundi sa mga darating pang buwan at taon. Magtanong din kayo sa inyong barangay kung may senior citizen programs na pwede ninyong i-avail like free medicines, discounts, or livelihood assistance para mas lalo pang lumaki ang value ng inyong pensyon. Sa pagtatapos, mga minamahal kong kababayan, ang P3,000 monthly increase sa SSS pension simula February 2026 ay totoo, confirmed at napapanahon. Ito ay hindi biro, hindi fake news, kundi opisyal na programa ng SSS para sa mga qualified pensioners. Kung kayo ay tumatanggap ng below 12,000 monthly pension, congratulations! Kayo ay kasama sa mga makakatanggap ng full increase. Kung kayo ay nasa higher bracket, may dagdag pa rin kayo kahit hindi ganoon kalaki. Ang importante, nandito na ang tulong at responsibilidad na natin na siguraduhing makukuha natin ito ng maayos. Mag-update ng records, magbantay ng announcements at huwag magpapagamit sa mga fake news o scammers. Magtiwala sa official channels. Pumunta sa SSS kung may tanong o mag-online kung kaya. Ang bawat piso ng increase na ito ay napakalaki ng tulong sa ating pang-araw-araw. Kaya alagaan natin ito at gawing instrumento para sa mas magandang buhay sa ating pagtanda. Salamat sa pakikinig mga kaibigan at sana ay nakatulong ang video na ito na linawin ang lahat ng inyong katanungan. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Manatiling healthy at pahalagahan ang bawat biyayang dumarating sa ating buhay. Mabuhay ang ating mga senior citizens. Mabuhay ang SSS pensioners at mabuhay tayong lahat. M.